Alam niyo ba na may isang imbentor na Pilipino ang nagawang lumikha ng kotse na maaaring tumakbo gamit ang simpleng tubig? Nakakagulat, di ba? Pero ang mas nakakagulat ay ang balitang sinayang ng gobyerno at sinabotahe ng US ang imbensyong ito. Ano ang itinatago nila sa atin? Kanino ba nakakabuti ang patuloy nating pag-asa sa mamakaling petrolyo? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ang susi para maintindihan kung bakit nananatiling misteryo hanggang ngayon ang imbensyon ng water-fueled car. Si Daniel Dingel, isang henyo na may dalang potensyal na solusyon sa problema sa enerhiya, ay tila biglang nawala sa limelight. Ang kanyang imbensyon na maaaring maghatid ng 100 kilometers na biyahe sa bawat litro ng tubig ay parang natabunan na ng alikabok. Tila may nagkukubli sa teknolohiyang magbabagsak sa makapangyarihang industriya ng langis. Isipin ninyo, gasolina na nagkakahalaga ng libo-libo kada puno ng tangke, papalitan ng isang teknolohiyang halos libre. Ang polusyong dulot ng tambutsyo ng mga sasakyan biglang maglalaho kung ganitong makinarya ang gagamitin ng milyong-milyong motorista. Sino ang ayaw ng malinis na hangin para sa ating mga anak? Mukhang may malalaking interes na malulugi at mawawalan ng kapangyarihan. Mga interes na handang gawin ng lahat para mapigilan ang pagkalat ng imbensyon ni Dingel. Sa mundong pinaghaharian ng malalaking korporasyon at impluwensyang gobyerno, ang katotohanan ay madalas na mailap at nakakubli. Mahirap ihiwalay ang katotohanan sa mga haka-haka, sa mga paniniwala na walang basihan. Ngunit ang kaso ni Daniel Dingel ay kakaiba. Dito, ang agham ay sumasalungat sa mga establishmento. Ang imbensyon ay bumabangga sa politika. May bahid ng sabotahe ng mga pagmamanipula sa impormasyon. Isang kwentong kasing lalim at kasing dilim ng langis na mismong mawawala sana sa eksena. Ayon kay Dingel, na-demonstrate umano niya ang kanyang sasakyan sa harap ng mga kinatawan ng gobyerno. Nakapasa umano sa mga safety tests at handang-handa na para sa mass production ang imbensyon. Ngunit pagkatapos ng paunang ingay, ang imbensyon ay biglang tumahimik. Tahimik kasabay ng misteryosong paglaho ng imbentor mismo sa pampublikong kamalayan. May mga nagsasabing kinidnap di umano si Dingel ng mga ahente mula sa mga makapangyarihang bansa na may interes sa petrolyo. Tila gusto nilang makontrol ang teknolohiya at pigilan ang pagkalat nito upang protektahan ang kanilang negosyo. Ang iba naman ay hindi naniniwala sa malaspay movie na senaryo na ito. Para sa kanila, ang imbensyon ay maaaring hindi epektibo o kaya naman ay may mga teknikal na mga problemang hindi inaasahan. Mga problemang nagpahinto sa pag-unlad ng water-powered na sasakyan. Ngunit may naniniwala na ang mismong gobyerno natin ang kusang nagtabon sa proyekto. Marahil ay may mga maimpluwensyang politiko na may malaking interes sa langis at ayaw mawala ang kanilang kita. Ano man ang totoo sa mga kwentong ating naririnig, may isang katotohanan na hindi may tatanggi. Sa kabila ng naunang sigabo tungkol sa imbensyon, wala na tayong balita sa water fuel car at kay Daniel Dingel. Tila pinili ng mga nasa poder na panatilihing lihim ang teknolohiyang ito at ang potensyal nito na baguhin ang mundo. May ilang dokumento na maaaring magbigay liwanag sa kontrobersyal na kwentong ito. Isa na rito ang isang lumang video, bahagyang sira na dahil sa tagal ng panahon, kung saan ay pinapaliwanag di umano ng imbentor ang kung paano gumagana ang kanyang makina. May mga haka-haka na ito raw ay kinumpiska ng mga di kilalang mga tao at itinago upang hindi na makita ng publiko. Merong ding mga ulat at mga lumang artikulo sa dyaryo na bumabanggit sa teknolohiya, ngunit lahat sila ay biglang naglaho sa sirkulasyon. Para bang isang mabigat na kamay ang nagbura ng mga ebidensya na sana'y magbibigay sa atin ng mga sagot. Ngunit ang katotohanan, kagaya ng tubig, ay may paraan para sumingaw at makahanap ng daan patuloy pa rin. Hindi natin dapat hayaan na ang imbensyon ni Dingel ay maging isa lang alamat, isang kwento na ibinubulong sa hangin. Ang ating pag-asa sa pag-abante ng teknolohiya at ang ating karapatan bilang mga mamamayan ng bansang ito na makinabang sa sariling talino ng ating mga kababayan ay nakasalalay sa pagsisiwalat ng mga lihim na nakapalibot sa misteryosong imbensyong ito. Sa isang daigdig kung saan ang teknolohiya ay mabilis magbago,
Dapat tayo mismo ang maging tagapagtaguyod ng ating pag-unlad. Huwag tayong pumayag na maging biktima ng mga makapangyarihang puwersang nais kontrolin ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maniwala tayo sa kakayahan ng agham at katalinuhan ng ating mga imbentor. Suportahan natin ang mga makabagong ideya at huwag tayong padala sa takot at mga sabwatan upang itago ang mga imbensyong tunay na magbabago ng mundo. Ang paghahanap ng katotohanan ukol sa water-fueled car ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa pagkakapantay-pantay, tungkol sa isang malayang lipunan kung saan ang kaunlaran ay hindi dinidikta ng mga malalaking interes at kasakiman. Ito'y laban para sa kinabukasan ng ating mga anak, isang kinabukasang mas malinis, mas makabago at mas patas para sa lahat. Ang tubig ay buhay, ngunit maaaring ito rin ang maging susi sa isang buhay na mas malaya at masagana para sa ating lahat. Ito ang hamon sa atin ngayong araw. Hindi lamang dapat natin hanapin ang mga mapagpalayang imbensyon, dapat din nating suportahan ang mga imbentor na lumilikha nito. Si Daniel Dingle ay maaaring isa lamang sa marami pang mga Pilipinong henyo na nabiktima ng madilim na sistema kung saan mas pinapahalagahan ang kita kaysa sa pagpapabuti ng buhay ng mamamayan. Ngunit sa pamamagitan ng ating pagtatanong at pagkilos, maaari nating baliktarin ang kwentong ito at likain ang mundo kung saan ang agham at imbensyon ay nagsisilbi para sa ating lahat, hindi lamang para sa mga iilan. Hindi natin kayang manahimik habang may mga Pilipinong imbentor na sinasakal at pinipigilan. Ang patuloy nating katahimikan ang siyang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga puwersang nais kumontrol sa ating kinabukasan. Kung talagang mahal natin ang ating bansa, kung talagang naniniwala tayo sa potensyal ng ating mga kababayan, hindi natin papayagan na maulit pa ang kwento ng water-fueled car. Hindi natin papayagan na ang imbensyong maaaring lumutas ng ating mga suliranin ay tuluyan ng ibaon sa limot. Kung may mga taong nagtatanggol sa naghaharing uri at nagsasabing hindi maaaring gumawa ng kotse na pinapaandar ng tubig, imposible ito. Tatanungin ko, kayo ba ay eksperto sa agham? Kayo ba ang nakapag-aral ng physics, chemistry, engineering sa mataas na level? Kung hindi, bakit kayo nagmamarunong? Ang agham ay hindi tungkol sa opinion o kung ano ang pinaniniwalaan mo. Ito ay tungkol sa ebidensya. Kung wala kayong ebidensya na imposible ang ganitong teknolohiya, manahimik kayo at makinig sa mga taong may alam at karanasan sa larangang ito. Ang tunay na pagmakabayan ay hindi pagsunod ng bulag sa mga nasa kapangyarihan. Ang tunay na pagmamahal sa inang bayan ay nangangahulugan ng pagtatanong, pagiging kritikal at pagiging mapagmatsyag para mapangalagaan natin ang ating kalayaan at ang karapatan nating maabot ang ating potensyal. Ang imbensyon ni Dingle, kung totoo, ay isang revolusyonaryong hakbang. Huwag tayong matakot sa pagbabago. Ito mismo ang kailangan natin para makawala sa madilim na nakaraan. Ang tubig ay maaaring maging susi sa mas patas at mas masaganang Pilipinas. Isang Pilipinas kung saan ang enerhiya ay sagana at abot kaya ng lahat. Magsalita na tayo para hindi na ito muling makuha pa mula sa atin. Sinasabi ng iba, huwag daw tayong maniwala sa haka-haka na hindi raw natin dapat ipalaganap ang mga kwento-kwentong walang basihan. Ngunit dito nagkakamali ang marami. Ang tunay na banta sa lipunan ay hindi haka-haka, kundi ang makapangyarihang puwersa na gustong panatilihin tayong mangmang at walang magawa. Ang pagdududa, ang pagtatanong, ang pag-uusisa tungkol sa imbensyon ni Dingle ay hindi tanda ng kamangmangan, kung hindi pagmamalasakit sa katotohanan. Ang ating mga katanungan sana ang simula ng paghahanap sa mga kasagutan. At kasama sa paglalakbay na ito ay ang pagtuklas kung sino nga ba ang nagtatago sa atin ng katotohanan at bakit. Hindi tayo dapat matakot, pero dapat din tayong maging maingat. Kapag tayo ay naghahanap ng katotohanan, nagiging kalaban natin ang mga taong ayaw mailantad ang kanilang mga madilim na gawain. Hindi malayong ang nangyari kay Daniel Dingle ay maaaring mangyari rin sa atin kung tayo ay magiging mapusok o hindi tayo magiging maingat. Ang ating paghahanap sa sagot ay kailangang matalino, mapayapa at mapagtutulungan. Dapat natin gamitin ang social media at radyo, ang lahat ng paraan ng komunikasyon para maipalaganap ang kwento ng water-fueled car at ang katanungan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa itong napupuntahan. Ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa. Sama-sama, hindi tayo kayang pigilan ng ating paghahanap ng mas magandang buhay
para sa Pilipinas. Marami ang nag-aakala na ang laban na ito ay hindi na natin kayang panalunan, na nagpapalakas sa mga puwersang sumasalungat sa mga imbensyong nagbabanta sa kanilang tubo at kapangyarihan. Ngunit lahat ng malalaking pagbabago ay nagsimula sa maliit na pagkilos. Noong inakala ng mga makapangyarihang Espanyol na wala nang laban ang ating mga ninuno, may mga katipunero na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ngayon, tayo rin ang kailangang maging bagong bayani. Ang ating sandata ay ang katotohanan. Ang ating lakas ay ang ating pananampalataya sa katarungan at galing ng Pilipino. At ang ating inspirasyon ay ang pangarap ng isang Pilipinas na tunay na malaya, makatarungan at masagana para sa lahat.